Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Are we blessed? Amen. Amen. Tunay nga po na nakaka-bless ngayong araw na to. Sapagkat ito na naman yung araw na kung saan tayo magpupuri sa Panginoon. Are we excited? Yes. Amen. Pero bago po tayo magpuri sa Kanya, ngayon po ay magpasalamat po muna tayo sa Kanya, sa Kanyang binigay sa ating buhay, sa binigay niyang lakas. Ano po, tayo po ay manalangin. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po Lord sa another Sunday na binigay mo na kung saan nandito kami Lord para magpuri Panginoon. Salamat po Lord God sa buhay at kalakasan na binibigay mo Panginoon upang mas magpatuloy kami Lord God umawit, sumigaw at magsaya Panginoon sa inyong pangalan Panginoon. Yes. Nawa Lord God, give us Lord, bigyan nyo kami Lord God ng buong focus Lord para po Lord mas mapapurihan ka po namin Panginoon. Lord, maraming salamat po Lord. And this is all we ask and pray in the name of Jesus. Let's say amen. 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 Handa na tayo magpuri sa Panginoon. Sabihin nga po natin, Lord, you are good. Lord, you are good. And your mercy endures forever. And your mercy endures Amen. forever. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Let's say one more time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, you are good. Come on, let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah.
are good and your mercy endureth forever. Come on, let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing one time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on. People from every nation and tongue, from generation to generation, say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are, who you are, who you are. You are good. Amen. Let's continue to worship the Lord because His love endures forever and He is our Savior. Let's continue to praise Him.
Let's go worship Him today. Let's go. Let's clap our hands to our God, who is the King of Kings and Lord of Lords. Let's go. We bring back all the praise and glory to you, Lord, because your name is great, Lord. Yes, Lord. We thank you, Lord, for this day na binigay mo sa amin, Panginoon. This is another chance, Lord God, para po magpuri sa inyo, Lord. To give our best, Lord. To give our best worship, Lord God. Dahil sa kabutihan mo, Panginoon. So, Lord, wala nang iba, Lord God, na mas mabuti pa sa inyo. Hindi kayo lamang, Panginoon. You are the Lord of all, Lord God. And Lord, hindi kami, Lord God, sasawang magpuri sa inyo, Panginoon. Patuloy namin sasambitin, Lord God, ang pangalan mo, Lord God. Pagkat ikaw ay dakila, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God, for everything. And this is all we ask and pray. In the name of Jesus, let's say amen and amen. Good morning po mga kapatid. Good morning. Gandi po sa ating mga kapatiran na nanonood sa kanilang mga tahanan. Good morning po sa inyo lahat. Bagamat hindi po tayo ngayon magkakasama physically dahil po sa pandemic, ngunit sa biyaya at presensya ng ating Panginoon, tayo ay nagpupuri sa Kanya. Sa oras po nito, tayo po ay dadako sa pagtanggap ng banal na hapunan o papaano sa oras nito ating alalahanin ang katakilaan ng ating Panginoong Hesus. At bago po natin tanggapin ang tinapay at ang saro na simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo muna ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, tayo nagpapasalamat sa iyo, O Lord, sa oras na ito, Panginoon, na minsan pa kami po ay narito, Panginoon, niloob niyo uli upang aming alalahanin na iyong kadakilaan, O Lord, sa iyong kabutihan sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat, kami ay makasalanan, Panginoon. Ngunit minarapat niyo po, Panginoon, na suguin yung buktong na anak, Panginoon, upang kami po ay hanguin sa kaparusahan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilang pag-ibig na kung paano niyo pinakita ang iyong pagmamahal sa amin, O Lord. Na kung paano niyo sinugo ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon, upang kami po ay mapatawad sa mga kasalanan, O Lord, na dapat kami po ay magdusa, O Lord. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, O Lord, at humihingi, Panginoon, kapatawaran, O Lord, sa mga pagkakasala namin nagawa sa buong linggo, O Lord, sa maging ito man sa isip, sa salita at sa aming mga ginawa, Panginoon, na dilingit sa iyong kalaman, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay humingi ng kapatawaran, O Lord, upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan, upang tanggapin ang iyong katawan at dugo na simbolo ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan at sa kaligtasan na ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin. Nanawa ang kaligtasan ito, Panginoon, ay aming ibahagi sa mga taong wala pa sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Minsan pa, pakinggan po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang sumusunod. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus
ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Atin pong tanggapin ang tinapay. Mga kapatid, ang tinapay po na iyan ang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na kung paano siyang nagdusa, pinahirapan at ipinako sa krus para sa ating lahat. Kaya dapat po nating alalahanin at patagaan ang hirap na dinanas niya para sa atin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin po natin at inumin ang sa. Ang sarong iyan ang dugo ng ating Panginoon na sumisimbolo na siyang dumanak sa krus ng Kalbaryo at siyang luminis sa ating mga kasalanan. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. It's offering time. Excited na po ba ang lahat na magbigay sa ating Panginoon? Amen. Dapat po excited tayo tuwing tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon. Kung paano tayo na-excite sa pagtanggap ng pagpapala mula sa ating Panginoon, dapat hindi po tayo ka-excite na nagbibigay sa ating Panginoon. Sapagkat hindi naman po tayo nagbibigay para sa tao. Ito po ay para kay Lord. Para po sa ating pagkakaloob, nais ko pong basahin sa inyo ang aklat ng Juan chapter 6 verse 5 hanggang 7. Pakinggan po natin. Tumanaw si Jesus at nang makita niya dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilag ng tinapay ay di sasapat para makakain at ng tig-kakaunti." Minsan po sa ating pagkakaloob, lalo po na ngayon sa panahon ng pandemic, marami po ang kinakapos. Minsan po tayo nag-aalinlangan sa ating pagbibigay dahil baka nga po tayo kapusin. Ngunit alam naman po ni Lord ang ating mga pangangailangan. Nakikita po ni Lord yan. It is just a test of faith kung paano po tayo mag-react sa panahon na ngayon. Katulad po ni Felipe, siya'y nag-aalinlangan. Ngunit balikan po natin ang sabi naman sa verse 9 po. Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Napakaganda po ang pinakita ng batang ito, no? Alam naman po niya na hindi sasapat ang baon niyang 5 tinapay at 2 isda, na hindi po ito sasapat sa 5,000. Ngunit hindi po siya nag-aalinlangan na ibigay ito sa Panginoon. Sapagkat alam naman po ng batang ito na kaya pagyabanin ni Lord ito. Ganun din po sa ating pagkakaloob, minsan po tayo ay nag-aalinlangan. Kasi minsan sa kaunting halaga, naiisip natin na hindi ito sasapat sa pangangailangan ng iglesia. Ngunit isang bahagi po ng aspeto ng ating buhay sa ating pagkakaloob ay maging bahagi po tayo ng church. Sa pamagitan po ng ating pagkakaloob, nagiging bahagi po tayo ng ministry ng church na ginagawa para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya tayo po lahat ay magbigay para sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin para po sa ating pagkakaloob. O dakilang Diyos, o kapangyarihan sa lahat. Salamat muli Panginoon sa opportunity na ito, Panginoon, na kami po ay magbabalik Panginoon ng mga pagpapala, Panginoon, na kung paano niyo pinagkatiwala sa amin, O Lord. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na ipinagalob sa amin sa buong linggo, O Lord, sa pag-iingat, O Lord. Kahit sa oras na ito, Panginoon, narito po ang aming mga salapi, Panginoon, nihahandog namin sa iyo, O Lord, na pagpalayan mo ito, Panginoon, upang magamit, Panginoon, sa patuloy niyo pagpapalaganap ng iyong mga salita, Panginoon. Sa kabila ng pandemic na ito, Panginoon, na hindi matigil ang aming gawain para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na nawa, Panginoon, bawat isa, Panginoon, patuloy mo palain spiritually, financially, Panginoon, upang sa ganun, O Lord, ang bawat isa ay maging daluyan na pagpapala sa mga taong nangangailangan, O Lord.
Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming handog at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Circled by a heavy burden, with a lot of fear and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met His blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I shout it while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Maraming salamat po. Good morning po sa inyong lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon this morning because once again, God has given us the opportunity to listen to His words. Ano po, minsan pa makakapakinig tayo ng salita ng Diyos. And I do believe, ano po, this is really a very wonderful time para ang salita ng Diyos ay mamayani sa ating buhay. Wonderful time para ang salita ng Diyos ay magdagdag ng inspirasyon sa atin at pagpapalago, ano po, sa ating relationship sa Panginoon. As we continue our series all about how to be happy, pinag-usapan po natin last week yung tinatawag po natin part 1 ng pure happiness. Today, once again, we will continue our topic all about pure happiness part 2. Matthew chapter 5 verse 8, it says, "Happy are the pure in heart, for they shall see God." Bago natin pag-usapan po ito, tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay mag-ukol ng ating panalangin. Heavenly Father, we would like to thank you once again for giving us this wonderful time. Once again, peace at your words. Thank you so much, Lord, because we believe that your Holy Spirit prepared this spiritual manna for each and every one of us, so that all of us, O Lord, will continue to grow in our relationship to you. We're asking you, Father God, to speak into our hearts and transform us, O Lord.
We want to have a lasting happiness, but we believe, O Lord, that we can only find it through your principles. Lord, help us not just to listen to your words, but to apply each and every principles that you taught to us. Thank you so much, Holy Spirit, because we believe that you will continue to teach us as you guide us in studying the word of the Lord Jesus Christ. We thank you, God, for this time. In the name of Jesus, amen. Praise the Lord. Last week, from the topic, Pure Happiness Part 1, we learned so far 2 things to keep in our hearts. 2 things we need to keep in mind how our hearts will become pure. According to Matthew chapter 6, verse 1 up to the following verses, the first thing we need to keep in mind is this: remember that nothing is hidden from God. Wala tayong maitatago sa Diyos, and therefore, it's very important na gawin na lang natin ang lahat ng bagay na merong malinis na puso, merong malinis na intensyon. Matthew chapter 6 verse 4, it says, "Your Father sees what is done in secret." Whether we like it or not, kita ng Diyos yung mga bagay na ginagawa at iniisip ho natin. So remember that nothing is hidden from Him. According to Hebrews chapter 4 verse 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered before the eyes of Him to whom we must give an account. One day you and I will give an account before the Lord. At kita niya lahat ng ginawa natin. Alam niya kung ano ang nasa puso po natin. Kaya nga, kung kita pala lahat ng Diyos ang mga bagay na ito, yung iniisip natin, saloobin po natin, mas mabuti pang taglayin na lang natin ang isang malinis, hangarin natin ang isang dalisay na puso. The second thing na pinag-usapan po natin is review your intention. Meaning, we have to evaluate our motive in giving. No? When we say giving, o yung pagkakaloob, sabi ng Panginoon, Matthew chapter 6 verse 2, "So when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by men. I tell you the truth," sabi ng Panginoon, "they have received their reward in full." Very clear yung sinasabi ng Panginoon sa atin. We need to evaluate our motive in giving. Not only in giving, but also in what we call prayer. Diba? Sabi ng verse 5, "When you pray, don't be like hypocrites." Again, sabi ng Panginoon, they love to stand or pray standing in the synagogues and on the streets corners to be seen by men. Anong sabi ng Panginoon? Again, sabi niya, "I tell you, they receive their full reward." And also we have to what we call evaluate our motive in what we call fasting. No? Sabi ng Panginoon, paalala niya sa atin doon sa verse 16, sabi niya, "When you fast, do not look somber as the hypocrites do." Ang sabi po niya, di ba? "For they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you," sabi ng Lord, again sabi niya, "they have received their reward in full. But when you fast," sabi ng Lord, very clear, "when you fast, put oil on your head and wash your face." Why? "So that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen." Then sabi na naman ng Panginoon, "Your Father who sees what is done in secret will reward you." It's very important, mga kapatid, that we evaluate our motive. We evaluate our intention. Bakit nga ba natin ito ginagawa? Right now, we will discuss the third key to have a pure heart. And the third key to have a pure heart is what we call rearrange our priorities. Ang ikatlong paraan upang mapanatili nating malinis ang ating puso, yung pagkakaroon po natin ng tamang priority sa ating buhay. Alam niyo, sabi ng Panginoon, Matthew chapter 6 verse 33, it's very clear, ang sabi ng Lord, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well."
Sabi ng Panginoon, unahin niyo muna ang aking kaharian, ang aking katuwiran, at lahat ng bagay na ito ay idaragdag ko sa inyo. Yung kingdom na binanggit po rito mga kapatid is two words combined. Galing ito sa salitang king at dominion, kaya kingdom. Ano po? Ang ibig pong sabihin ay ang paghahari ng hari sa ating buhay, sa ating puso, at paghahari ng kanyang katuwiran sa bawat isa sa atin. Now the question is, ilan sa atin ang pinaghaharian ng hari? Kasi kung si Jesus, ang hari ng ating puso, ang hari ng ating buhay, ay talagang mananatiling malinis ang ating kalooban. Pero kung ang hari ay ikaw sa sarili mo, magkakasala ka eh. Kung ang hari sa puso mo ay pera, magiging saking ka. Kung ang hari ng puso mo o sa puso mo ay ang love mo o loved ones mo, masisira ka. Kung ang hari ng puso mo ay ang mundong ito, ang sanlibutang ito, titiyakin ko sa iyo, sabi ng salita ng Diyos, mapapahama ka. Kung matatandaan nyo, paglabas po ng mga Israelita, mula sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto, nagbigay ng 10 utos ang Panginoon sa kanila. Bakit? Upang gabayan po sila sa kanilang buhay. Ang gusto ng Diyos ay isang malinis na buhay sapagkat ito ay kanyang bayan. At alam niyo po ba na doon sa 10 utos na yon, ang kauna-unahang utos ng Diyos sa kanila ay ito. Exodus chapter 20 verse 3. Ang sabi ng Panginoon, you shall have no other gods before me. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Now, what is God? Small letter G. Letter G. What is God? A God is anything that is first place in your heart. Anumang bagay na nasa top, na andoon sa rurok ng ating puso, na andoon sa kauna-unahang listahan o nasa kauna-unahang lugar ng ating puso, yun po yung tinutukoy na Diyos. God says, sabi ng Panginoon, I want the first place. Nang sabihin niya na, you shall have no other gods before me, ang ibig sabihin ng Panginoon, walang ibang dapat na mauuna sa pwesto ng puso mo, kundi ang Diyos. Sabi ng Panginoon, I want the first place in your life. Wala siyang kaagaw, yung wala siyang kahati. Ito man ay yung karir mo, ito man ay yung asawa mo, ito man ay yung hobby mo, o kahit na ano, ang sabi ng Panginoon, I want the top place. Gusto ng Panginoon, siya yung naandoon sa kauna-unahan. Siya lang at wala nang iba. Now, ang question is, who is your priority in your life? Sino ba ang priority? Sino ba ang nasa unahan ng ating mga puso? Now, there are 3 ways to test. No? 3-way test to know who is your priority. 3-way test to know who your priority is. Number 1, the test of time and money. Oras at pera. Yan ang unang pagsubok kung sino talaga ang prioridad natin sa ating buhay at sa ating puso. Yung pagsubok ng oras at ng pera. Saan ko ba? This is a question na dapat personally natin sa ating mga sarili. Saan ko ba madalas ipinupuhunan, ginugugol ang aking pera? Saan ko ba madalas ginugugol ang aking panahon, ang aking oras? Saan ko ba ginugugol ang aking kayamanan? It's very clear in Matthew chapter 6 verse 19 up to 21, makikita ho natin dito, sabi ng Lord, do not store up for yourselves treasures on earth where moth and vermin destroy and where thieves breaks in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moth and vermin do not destroy.
Sabi ng Panginoon, very clear. And where thieves do not break in and steal. And then sabi niya ng 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Ang sabi ng Panginoon, don't pile up treasures on earth, but keep your treasures in heaven. Why? Sabi kasi niya, for where your treasures is, your heart will be there too. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naandoon ang iyong puso. So yung kalinisan ng puso po natin ay nakadepende kung sino o saan dinadala ang kayamanan na pinagkakatiwala ng Diyos sa iyo. Saan mo dinadala ang pera, pagpapala na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo? Dinadala mo ba sa sugal? Dinadala mo ba sa bisyo? Dinadala mo ba sa maling pamamaraan ng paggamit ng pera? Dinadala mo ba sa kalayawan? Dinadala mo ba ito sa kamunduhan? Sino po ang priority mo sa buhay mo? All of us, of course, will answer. Tiyak namang ito ang sagot natin. Siyempre ang Diyos. Tama ba ako? Di ba? All of us will answer, siyempre, ang Diyos. Aba, siyempre si God. Siya ang priority ko. But you know, regardless of what we say, where we spend our time and money determines who's got the first place in our hearts. Kung saan mo dinadala ang iyong pera, kung saan mo ini-spend yung time mo, isa lang ang tiyak doon. Yon ang nagdidetermina kung sino ang priority sa buhay mo. Alam nyo, mayroong tithing, mayroong offering, may sacrificial giving, mayroong faith promise. Alam mo bakit may mga ganitong giving? Para po ipaalala sa atin o ituro sa atin na dapat Diyos ang una sa buhay natin. Kapag ibinalik natin sa ating Diyos ang ating mga tithes, ang ating mga offerings, mga special offerings, o whatever offerings coming from our income, naaalala natin na hindi iyon galing bunga ng sarili nating kalakasan, kundi iyon ay galing sa Panginoon. We remember that all of it came from our God in the first place. Kaya dapat God first. Maging sa mga financial po natin at oras po natin, dapat God first. Meaning, He should be the first part of our day. He should be the first part of our time. He should be the first part of our income. He should be the first part of our week. Dapat ang Diyos ang una. All first must be dedicated to our God. Again, dapat ang Diyos ang nauuna. Kaya alam niyo po, yung pinansyal at oras, yan ang unang test para malaman mo sino ba ang nasa unahan ng iyong puso. Another test para makita natin yung priority natin is the test of what we call worries and anxieties. Ano ang lagi mong nagiging alalahanin sa buhay mo? Alam niyo, sabi ng Bible, Matthew chapter 6, verse 25, ano po? Ang sabi niya, 25 and 30, that is why I say to you, don't worry about living, wondering what you are going to eat, or drink, or what you are going to wear. Surely life is more important than food, and the body more important than the clothes that you wear. Look at the birds, sabi ng Panginoon. Look at the birds in the sky. They never sow or reap nor store away in barns, and yet, sabi diyan, your heavenly Father feeds them. Aren't you much more valuable to Him than they are? Can any of you, however much he worries, make himself an inch taller? And why do you worry about clothes? Sabi po diyan, consider how the wild flowers grow. They neither work nor weave,
But I tell you that even Solomon in all his glory was never arrayed like one of these. Now, if God so clothed the flowers and the fields, which are alive today and burnt in the stove tomorrow, is he not much more likely clothed or to clothe you, you little faiths? 34, sabi niya, don't worry at all then about tomorrow. Tomorrow can take care of itself. One day's trouble is enough for one day. Dito makikita natin 5 most common worries na meron tayo. Sa verse 24, we worry about finances. Totoo po ba yun? Lalo ngayon, panahon ng pandemic. Nagkakaubusan na po tayo ng pera. And mabigat. Because we worry about finances. Pero ang sabi ng Lord, meron bang naidadagdag? Meron bang naitutulong kapag tayo ay nababalisa? Nadadagdagan ba ang ating pinansyal? Alam niyo, kung nadadagdagan lang yung pinansyal po natin, umi-increase yung pera natin pag nag-worry tayo, ipag-uutos ko na lahat tayo ay mag-worry para madagdagan yung pera natin. Pero hindi po eh. Ang nadadagdagan sa atin, wrinkles, kulubot sa mukha. Tignan ninyo ang inyong katabi. Marami na bang kulubot yan? Marami sigurong alalahanin. Di ba? We worry about food. Ito yung takot ng tao eh. Pag nagutom. And most of the people, no, karamihan sa mga tao, ayaw na ayaw nilang magugutom. Magwawala. Sino po sa inyo yung pag nagugutom ay nagwawala? Di ba? Hindi lang po yun. Fitness. We worry about fitness, ang sabi ng verse 27. Sabi ng verse 28, we worry about fashion. Sabi ng 34, we worry about future. 5F. Now, we worry most of the time, finances, food, fitness, passion, future. Yan ang inaalala po ng bawat isa sa atin. Samantalang ang sabi ng Panginoon, do not worry about these things. Now, ang question ko po this morning is, do you worry about these things? Alam nyo, when you worry, you have a problem of trusting God. Kapag ikaw ay nababalisa, ikaw ay nag-aalala, isa lang ibig sabihin, may problema ka patungkol sa pagtitiwala mo sa Diyos. Actually, worry is a practical atheism, meaning you believe in God, but that God cannot be trusted. Yun ba ang Diyos mo? Yung hindi mapagkakatiwalaan? When you worry, you have a misplaced priority. Pag nababalisa ka, isa lang ibig sabihin, doon sa unahan, hindi ang Diyos ang naroroon. Doon sa unahan ng puso mo ay naandoon ang iba't ibang mga bagay na iniisip mo na baka hindi dumating sa iyo, inaalala mo. Worry is actually an indicator. It indicates there is a what we call wrong priority in your life. Nababalisa po ba kayo? Patungkol sa inyong pangangailangan? Sa halip na magtiwala sa Diyos? Alam niyo, sabi ng Biblia, don't worry about anything. Instead, ang sabi ng banal na kasulatan, sabi po niya, instead, ask God for everything that we need with thanksgiving. If you worry, and that worry continuously persists, check your priority. Check who's first in your heart. Check the intention of your heart. Kasi pag mali ang priority mo sa buhay mo, tiyak, ang kapalit nito, mababalisa ka. Pero pag ang Diyos ang priority mo, magtitiwala ka. Everything will be provided by our God. Kaya ang sabi niya, seek first the kingdom of God. Ito ang tanong ko, sino ba ang naghahari sa puso po natin? Yung kabalisahan po ba? Ang naghahari po ba sa atin? Yung mga bagay na material? Mag-aalala ka talaga pagkaiyan. Pero pag ang Diyos ang naghari sa buhay mo, hinayaan mong pagharian ka ng hari, hindi ka mag-aalala. Sasabihin mo yung sinabi ni David. Sabi ni David, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang.
Diba? Hindi ka matatakot dahil alam mong ang Panginoon di ka pababayaan. Another test kung sinong priority talaga natin sa buhay po natin is what we call the test of goals. Yung mga goals natin sa buhay, nagpapakita kung nasaan ang direksyon ng ating puso. Kung ano ang number one goal mo sa puso mo, kung ano ang ambisyon mo sa buhay mo, malamang yon ang mahalaga sa atin. Kung minsan, hindi man po natin aminin, yon ang nagiging Diyos-Diyosa natin. Yung mga ambisyon natin sa buhay. Balikan natin yung sinabi po doon, sa Matthew chapter 6 verse 31 hanggang 33, don't worry about these things. This is what pagans are always looking for. And sabi po diyan, your heavenly Father knows you need them. No? Sabi po diyan, it says, set your heart first on His kingdom and His goodness, and all these things will come to you as a matter of course. Ang sabi ng Panginoon diyan, always looking for. Pansinin niyo po, no? Yung phrase na always looking for. Yun yung tinatawag po nating hangarin, yun yung tinatawag po nating goals, yun po yung tinatawag nating ambisyon. Yun yung lagi nating pinagtutuunan ng atensyon, yun yung gusto nating maabot. Ito yung problema ng maraming Christian believers. Most of the time, we have the same goal as the unbelievers. Parang wala po tayong pinagkaiba sa kanila. Diba? Ikaw ba as a Christian, bilang Kristiyano, ano ba ang goal mo na naiiba sa mga non-Christian? Kasi ang malungkot po, no? Minsan, sa halip po na tayo ang nagseset ng standard, ang nangyayari, tayo ang sumusunod sa standard ng mundong ito. Kung ano yung goal nila, yun din ang nagiging goal natin. Kung ang goal nila pang makalupa, pang mundo, pang sanlibutan, yun din ang nagiging goal na po natin. Pero ano po sabi ng banal na kasulatan? Pag ikaw ay Kristiyano, ang goal po ay to become Christ-like. Ang goal po natin ay makalangit, hindi lupa. Ang goal po natin ay para sa Diyos. Glorify God, hindi mag-glorify ang sarili natin o ang tao. Ang masakit, like what I've said a while ago, marami po sa atin, yung pattern ng sanlibutan, yun ang sinusundan natin. Kaya kung ano ang meron ang mga taga-sanlibutan, kung anong goal nila, yun din ang goal natin. Eto, masakit. Ano po? Ang puso po natin narurumihan. Hindi natin napapansin. Nabubulag yung puso natin. Dahil nahahawa, nakokontaminate tayo ng mundong ito. Kaya kung minsan nagtataka yung iba, ano pagkakaiba ng Christian at saka non-Christian? Kung pareho lang naman ang ginagawa, kung pareho lang naman ang ugali, kung pareho din lang naman ang mga goals sa buhay. Alam niyo, reality to. Gusto ko maging, realidad sa bagay na ito, di ba? Ito yung nangyayari. Yung culture nila, tinatangkilik natin. Ang masakit, nagiging culture natin. Tapos dala-dala pa natin sa loob ng church. Anong result? As a result, kung anong problema nila, yun din na nagiging problema natin. Same lang, di ba? Pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Pareho ng sakit ng ulo, pareho ng tensyon, parehong stress. Dapat ang Kristiyano hindi stress. Ang Kristiyano ay blessed. Pero bakit ang Kristiyano ay stress? Kasi nga pareho mo yung non-Christian na mga goals and objectives sa kanilang buhay. Ano ba ang sabi ng Diyos? Ano ba tinuturo niya po sa atin? Very clear, di po ba? Di ba sabi niya, set your heart first on doing what God wants you to do. Gawin mo muna yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Unahin mo siya. Hayaan mo siyang maghari at maging hari. Kilalanin mong siya ang hari. At dapat kung ang Diyos ang hari, siya ang masusunod. Yan ang sabi, lahat ng bagay, idaragdag niya sa iyo.
Tandaan natin, ayaw po ng Diyos na ang puso mo ay makontaminate ng mundong ito, ng sanlibutang ito. At mangyayari lang yon kung nakatuon ang puso natin sa mga bagay na ipinapagawa ng Diyos. Pero hanggat ang puso at isipan at ang goal po natin ay nakatuon sa ginagawa ng sanlibutan, nakapokus tayo doon, at hindi tayo nakapokus sa bagay na ipinapagawa ng Diyos, I will tell you this, makukontaminate yung puso natin. Marurumihan at marurumihan. At kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng pure happiness. Now, let me challenge each and every one of you this moment. Ang sabi ng Panginoon, happy are the pure in heart, for they will see God. When you have a pure heart, you will always experience the presence of God in your life. Kapag malinis ang puso mo, you are always aware of God's presence all the time. Kapag aware ka sa presensya niya, aware ka sa presensya ng Diyos sa buhay mo, magiging hangarin lagi natin ay bigyan ng kasiyahan, bigyan ng glory ang Panginoon. You will focus on pleasing God and not yourselves or other people. It should always be our heart's desire, mga kapatid, to please our Father. Yun ang pinaghuhugutan natin ng pure happiness. Di po ba? Hindi ka magiging masaya kahit kailan. Kapag ang hangarin mo ay masiyahan ka, masiyahan ng sarili mo, masiyahan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi kapag yun ang hinangad mo, kahit kailan, hindi mo po sila mapapasaya. Because you cannot please everybody. But you can always please God if you will do His will. So let us always have that goal, pleasing our God. Di ba? It makes your life simple. Di ba? Stress-free. It makes your life happy. Bakit? Wala ka ng ibang naising kundi mapasaya ang Diyos. So just in case may ginagawa ka at hindi natutuwa ang iba, at yung ginagawa mo naman sang-ayon sa salita ng Diyos, sang-ayon sa kalooban niya, okay lang yun. Basta ang mahalaga ito ay sa isip at sa puso mo, ang Diyos natutuwa sa ginagawa ko. Because yung ibang tao hindi talaga matutuwa. Hindi mo mapapasaya ang lahat ng tao. Pero ang Diyos, hanggat ginagawa mo yung kalooban niya, magiging masaya siya, magiging masaya ka. Life is simple. To live pleasing God, to live mabuhay tayo na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Free from stress, of course, free from pressure, free from fatigue, and worldly contamination. Yon ang simpleng buhay. Live to please God. When you have a pure heart, you will always praise God. Diba? Whatever you will do, your goal is not the reward from men. Hindi yun ang goal natin. Because they are temporary. Instead, you will always have the desire, the desire to get the reward from God. How? By giving Him, ibigay natin sa Panginoon, yung walang hanggang papuri. Amen? Walang hanggang pagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, that God deserves our praise. So as you offer your offerings, as you offer whatever things that you can give, your goal is to praise God. You may be helping poor people around you. You may be contributing a charity work sa nangyayaring pandemic ngayon. Always have the goal to praise God. Di ba sabi ng Panginoon, yung mga nagkakaloob na ang hangarin ay to show off, sabi ng Diyos, natanggap na nila yung temporary reward nila. Pero yung mga nagkakaloob, tumutulong ng palihim, na ang hangarin ay mapapurihan ng Diyos, ang sabi ng Lord, they will have a reward. What kind of reward? An eternal reward. Praise the Lord. When you have a pure heart, you will make God as your priority. Wala nang iba pang magiging number one sa puso mo, kundi ang Diyos.
At kapag siya ang number one sa puso ng bawat isa sa atin, tiyak na magiging tapat tayo sa lahat ng oras at pagkakataon. Hindi natin hahayaang makontaminate ang ating puso ng dahilan sa pakikiisa sa sanlibutan ito. Hahangarin natin na mabigyan ng kagalakan ang Panginoon sa lahat ng oras dahil siya ang number one sa puso po natin. Pure happiness is the result of having a pure heart. Kapag malinis ang puso natin, sabi ng banal na kasulatan, makikita natin ang Diyos. Well, hindi literal na makikita ng ating mga mata ang ating Panginoon. Sa halip, makikita ang Diyos sa buhay po natin, sa ating mga ginagawa, sa ating trabaho. Makikita ang Diyos sa ating ministeryo. And time will come when we leave this earth, makikita natin siya sa langit. Amen? Kapag marumi ang baso, no? Hindi makita yung laman. The same thing in our hearts. Pag marumi ang puso natin, hindi makikita ang Diyos sa buhay natin. We need to clean it. Diba? Paano natin lilinisin ang ating puso? Well, on our own, we cannot clean it up. We need the doctor of doctors, the expert one in cleaning up our heart, the one who died on the cross so that through His blood, you and me will have a new heart. He is expert in what we call heart transplant para bigyan ka ng bagong buhay. He is none other than our Lord Jesus Christ. David once became a person with impure heart. He committed adultery sa asawa ng isang kanyang sundalo at pagkatapos pinapatay niya yung kanyang sundalo. Ano si David? He was a murderer and at the same time an adulterer. Di ba? Siya ay mangangalunya, siya ay mamamatay tao. Then one day pumunta sa kanya si Prophet Nathan and he was rebuked by Prophet Nathan. When he came to realization, he felt so bad for what he has done. Diba? Sobra siyang nasaktan. At naisip niya na mali talaga yung kanyang ginawa at siya'y nagsisi. At alam niya na tanging Diyos lamang ang makapagpapalit ng kanyang puso. Ang makapagbabago sa kanyang puso. That's why doon sa kanyang sinulat na awit sa Psalms 51 verse 10 to 12. Ang sabi niya doon sa 10, create in me a new, clean heart, O God, filled with clean thoughts and right desires. Don't toss me aside, banish forever from your presence. Don't take your Holy Spirit from me. Verse 12, ang sabi niya, restore to me again the joy of your salvation and make me willing to to obey you. Alam nyo, kapag ang puso natin narurumihan, no? Nawawala yung kadalisayan, nawawala din po yung joy of salvation. At ang sabi ni David, Lord, restore unto me the joy of your salvation. Ano ang sabi ni David? Bigyan mo ako ng isang malinis na puso. Likhaan mo ako ng panibagong puso. Only God can give a new, a clean, a pure heart resulting to what we call pure happiness. You know, God is inviting you today. If you want to have a pure heart, you need to be like David. You need to come to God and ask Him to change your heart and give you a new life through His Son, Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, Ezekiel chapter 36 verse 26, ang sabi niya doon, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. I will give you a heart of flesh. Very clear ang sinabi ng Panginoon. He will give you a new life, a new outlook, a new start, and a pure happiness coming from your new and pure heart. That's what the Lord is telling you today. Now my question is,
will you accept Him as your Lord and Savior? This morning, we will sing a song. And as I sing this song, I want to invite each and every one of you to take a moment of silence, a moment to open your hearts and your mind. Why not come to the Lord and accept Him as your Lord and Savior? As we come to the Lord today, through this song, let this song be a prayer. Awitin natin ito. Now, once ay inawit ni David, create in me a clean heart, O God. Sabi ni David, and renew a right spirit within me. We will be accompanied by my son, Brother Kit. And as we sing this song, let's come to the Lord. Let's sing together. Oh, hallelujah, Lord. This is the desire of our heart, to have a pure heart before you so that we can attain a pure happiness. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Lord God, Heavenly Father, thank you so much for this wonderful time that you have given us to listen to your words, O Lord. Right now, Father God, pinagpe-pray po namin ang bawat isa na narito at nakikinig, Panginoon, na naghahangad ng isang malinis na puso, isang dalisay na kalooban, isang malinis, Panginoon, na buhay. Lord, alam namin na on our own, hindi namin po ito magagawa. Hindi namin kayang magkaroon ng malinis na buhay kung wala po ang Panginoong Jesucristo. Kaya po sa oras na ito, katulad ni David, kami po'y dumadalangin sa iyo, Panginoon. Likhaan mo kami ng isang pusong bago, isang pusong malinis, isang pusong handang sumuko sa inyo. Likhaan mo kami ng panibagong buhay, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, pinagpe-pray ko po sa inyo at hinihingi sa inyo yung mga kapatid na sa oras na ito ay nagnanais na malinis na puso, ipagkaloob mo ito sa kanila at sa aming mga panauhin na maaaring ngayon ay nakasubaybay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, kayo po ay patuloy na mangusap sa kanila, Panginoon, at ipaunawa mo, Panginoon, na walang ibang makapagbibigay ng isang bagong buhay sa kanila, kundi kayo lamang. Lord, sa oras na ito, pinagpe-pray po namin na ang bawat isa na sa oras na ito, Panginoon, ay naghahangad, Panginoon, na tanggapin kayo. Buong pagpapakumbaba na ibigay nila ang kanilang buhay, ang kanilang sarili sa inyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos, ang aming Panginoon, na nagkakaloob sa amin, Panginoon, ng isang bagong buhay, isang bagong puso. Ito ay kung sasampalatayanan ka namin at tatanggapin ka namin bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa mga nais tumanggap sa Panginoon sa oras na ito, iniimbitahan kita. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko simula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap mo, nanalangin ka ng ganoon sa iyong puso, tinanggap mo sa Jesus sa iyong buhay, sa oras na ito, nagsimula na ang bagong buhay sa buhay mo. Maway tayo sa Panginoon.
Sing one more time. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pa, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin ang pagpapala. Puspusin niyo kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan. Amen. Amen.